Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay second reading of the day. So, tingnan naman po natin ano po ang makikita natin sa second reading of the day today. Yan. Pili po tayo ng 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay? Pili naman po tayo ng isa-isa nating baraha. Let's just pick this first. Fix this. Then, tingnan po natin ito. Okay. So, sana po mapanood nyo tong second reading of the day, and I hope napanood nyo na po ay yung ating first reading kaninang umaga, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Wala rin po talagang signal ngayon. Buti na lang po ay kami ay lumabas para, alam niyo yan, para po kami ay makapag wifi, no? Kasi talagang wala pong wifi sa bahay, kaya ako ay bumalik dito. Okay? So, yan. Isipin niyo po, kayo ay nasa unahan ko, nasa harapan ko, at pinifeel nyo po yung ating energy today. Okay, ano po kaya ang makikita natin sa reading of the day today? Greediness and possessiveness. Sa nakikita ko po dito, talagang ang person nyo po, or maybe the third party po talaga ay silang dalawa po ay nagkakakitaan ngayon ng pagiging greedy and possessive sa isa't isa. Nagiging greedy po sila at possessive sa isa't isa. Para ngayon pa lang po nakikita ng person mo ang totoong ugali ng third party nyo, no? Nagugulat na lang siya, no? As a matter of fact, itong taong to ay hindi niya po maintindihan anong nangyari, because nung una niya pong makilala to, best foot forward, no, maayos kausap, malambing, parang almost perfect. Ngayon, no, ngayon pa lang po lumalabas yung kanyang totoong ugali, no. So growing, looking forward, looking ahead, gusto po ng person yung magkaroon ng growth, no. Pinili niya po ito because ang akala niya po ay magkakaroon siya ng growth, magkakaroon po siya ng ibang buhay, maayos na buhay, but it turns out na yung pinapangarap niya ay bangungot pala, no. Akala niya po ito ay isang pangarap, ito ay isang bangungot pala. So yan ay maganda nating maging title. Kung dati akala niya ang third party nyo ay pangarap, isa pala siyang malaking bangungot, no? So ngayon po meron lack of resources, very unstable, hindi lang po finances nila yung unstable, even yung pagsasama nila ngayon is very unstable, no? Pero there's lack of resources, very unstable, kaya sa nakikita ko po dito, may nangyayari po talagang hindi maganda sa kanila ng person nyo, or somehow, meron po silang gulo sa mga panahon at oras na to, while you have a very successful end of phase situation wherein
patapos na daw po yung paghihirap mo sa buhay, or somehow patapos na daw po yung lahat ng sakit or pains na binigay sa iyo nito. It's about time na bumalik na po sa person mo yung pain at yung lahat ng sakit, while you have to face a new chapter in your life, no? Hayaan mo daw muna po siya naman ang makaranas ng sakit, luha at mga hirap na daanan mo. Hayaan mo munang siya ang makaisip nito, while you have to move on with your life. Maging maayos ka po, no? This person or your person wants to reach out to you for whatever reason. Maybe this person nangungulila po ito sa iyo ngayon, no? Because nag-aaway sila, nakukumpara niya po no, kasi dati ganun din no, parang ganun din yung nangyari, no? Parang akala niya yung sa inyo po kasi parang naging nawalan kasi 'di ba ng kilig factor, para nagkaroon ng sawaan. Pero hindi ka naman po bangungot. As a matter of fact, siya po yung bangungot sa buhay mo. Lahat po nasaktan ka po dito, no? Pero ngayon po, gusto niya mag-reach out sa'yo for whatever reason, pero hindi po siya makalapit sa'yo, no? Nahihiya po ito dahil makapal po mukha niya, bigla siyang nagkaroon ng hiya because of burned out and overstress, no? Sobra po ang pagka-burnout nitong taong to sa mga oras na to. Sabi ko nga po sa'yo, I feel that he misses you. Nangungulila siya sa iyo ngayon because feeling niya po karma talaga yung nangyayari sa kanya ngayon, and hindi niya po maiwasan na maluha at hindi niya po maiwasan na kahit papano ay magsisi at magkaroon ng regrets dito. There's anger and argument, no? Ang pakiramdam ko po, ang person niyo po ay at ang third party ay may talagang galit ngayon sa isa't isa, no? May arguments po silang nagaganap, no? And as a matter of fact, hindi po ito basta away bata lang, kung hindi medyo malalim po yung kinagagalit nila sa isa't isa. Nagpa-impluwensya kasi siya sa mga maling tao sa buhay niya. And now, ayan ang nangyari po sa kanya. Dissatisfied siya, lack of inner joy. Sa totoo lang po, yung person mo pong ito ay talagang nakikita ko pong meron siyang hindi magandang pakiramdam as of this very moment. Nahihirapan po ito, and so far, may dissatisfaction po siyang nararamdaman ngayon sa mga oras na ito. Sudden awareness, no, choosing happiness. Kahit po piliin niya maging masaya, hindi din po siya makakabalik agad-agad sa iyo for the reason na kailangan niya pong ibaba ang pride niya at ang ego niya, pero hindi niya po magawa ito sa ngayon. Ayaw niya pong mapahiya sa lahat. Yun ang nakakalungkot dito, no? Because napakadali mo pong i-reach out, napakadali mo pong magpatawad, pero sa totoo lang po, dahil po sa mga ginawa niyang ganyan, ay siya na po ang nag-back out, no? Siya na po yung ganito, parang siya na po yung may ganitong feeling na napapahiya siya sa sarili niya, kaya somehow hindi po siya makalapit sa'yo, at pinaninindigan niya po yung mali, no? Imbis na ngayon ayusin niya na, wag niya nang patagalin yung sa kanila ni Chabilitang Palaka, pero lalo po siyang nalulubog kay Chabilitang Palaka because of his ego and his pride, no? At may takot po siya, may iniiwasan po siyang parang iskandalo coming from Chabilitang Palaka. Oh, pareho po. It's Sunday, no? So, choose a sudden awareness, choosing happiness. Ayan, parehong-pareho. It's either dito man siya mapunta o dito, pareho po siya, no? Second card, magkatabi. Two cards with one meaning. Nagkaroon siya ng sudden awareness. Alam niya na sa'yo pa rin pala siya masaya, na hindi pala totoo na naging buwisit ka sa buhay niya, pero somehow yun pa rin ang lumalabas kasi hindi niya po kayang tamain for whatever reason. Hindi niya po ito matama-tama, no? May legal proceeding, maybe some of you
hiwalay po ang third party nyo, sa may asawa po ito at hiwalay sa asawa, or may napasok po silang kaguluhan na hindi nila maayos na pwede pang umakyat sa court or sa barangayan, impulsiveness. There's an impulsiveness dito ng mga desisyong hindi pinag-isipan. Every time po talagang lumalabas po sa inyo ang impulsiveness, to be honest with you. Hindi po ito mawala-wala sa inyo. At ang meron din po silang pinag-aawayan about money issues. There's tension, sabi ko talaga sa inyo, may tension talagang nangyayari ngayon, and broken communication. Meaning, ang tao po nyo ngayon ay nakakaramdam po siya ng tension at broken communication. Talaga pong meron akong nararamdaman dito ngayon na hindi po ito nag-uusap. As a matter of fact, sa tingin ko po talaga ay hindi pa sila nag-uusap. Materialistic ang third party nyo. Sometimes, parang dinadala niya po sa mga pag-aayos or pagbibit-bit ng mga branded na hindi naman po bagay sa kanya. I'm sorry, Pero dyan niya po dinadala ang lahat para somehow, feeling niya po kakainggitan mo daw siya. Pero ikaw ay may fulfillment, may harmony, hindi ka po naiinggit at lalong hindi ka na-insecure kay Chabilitang Palaka. It's the other way around. Sila po ang sa'yo, sila po ang naiinggit sa'yo at sila din po ang nakikita ko na may paghahamon or competition sa'yo when it comes to your physical and kung paano yung lifestyle mo, you always have unexpected blessing and unexpected good luck. So, wag ka pong malulungkot dahil hindi ka po pinapabayaan ng Divine Universe. You always have good luck and blessings. Hindi mo lang po siguro masyado nakikita because of you're too focused po sa pain na binigay sa iyo ng taong ito. Now, he's just avoiding conflicts. Pumapayag po ito sa gusto ni Chabilitang Palaka magpa-picture, magpalabas na masaya sila because why? May advantage din po siya, He wants to see if nagseselos ka pa ba o hindi na. Ano po ba ang lagay niya sa'yo? Kung ito daw ba ay may pag-asa pa daw ba kayo or wala na, Last for your card is selfishness. Yan ang sinasabi ko. Selfishness, jealousy, and insecurities. Yan po ang nararamdaman sa'yo ng third party nyo, na there's always insecurity, there's always competition, there's always jealousy, at insecure po ito talaga sa'yo. At yan po ang nakikita ko, na nagkakakilalanan sila, So, kung dati ito ay pangarap, ito po ay naging bangungot. Ang third party nyo, dati akala ng person nyo ay isang magandang pangarap, yung pala isa siyang masamang bangungot. Okay? So, that's your second reading for the day today. I hope napanood nyo na po lahat yung first reading of the day natin. And please, sa lahat ng hindi pa nakakapanood ng second reading yesterday, kindly watch it because it's a very powerful reading. Sayang po, because hindi nyo po napanood. Nakita ko na iwanan talaga siya. And nalungkot ako kasi ang ganda-ganda ng reading na yon. For me, talagang kitang-kita natin yung emotions ni Chabilitang Palaka doon. Okay? So, that's your second reading for the day. Maraming salamat po sa lahat ng naghihintay at alam ko po may mga nag-message po kanina na kung wala pa po akong second reading. So, ito na po yung second reading of the day today. So, panoorin nyo po ito at panoorin nyo po yung kanina. So, make sure na panood nyo na po yung kanina. First reading of the day, bago nyo po mapanood to. Yung kaninang umaga po na first reading is parang karma yung pinasok niyang relasyon, isang malaking pagkakamali. I hope na napanood nyo na rin po yun. Okay?
So, wag po kayo malulungkot. I will be back again for another set of reading tomorrow. Sana po ay naging masaya kayo sa reading natin and nagkapag-resonate kayo. And if you do resonate, please give me a like and comment down below at para updated po kayo sa ating mga latest videos. Okay? At for those of you that who wants to have a private reading with me, you can message me at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan niyo po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. I hope and pray lang po talaga na sana ay i-follow nyo na rin po para po pag nag-random calls po ako ay makikita ko po na ay mga pangalan nyo, maybe isa kayo sa mga matawagan ko and makapagkamustahan po tayo, di ba? Makita po natin ang sitwasyon nyo. Okay? May God bless you everyone. Life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. For those of you who wants to give me a super thanks, I would really appreciate that from the bottom of my heart. And no skipping of ads, please. Help nyo na po yan sa ating channel. And I do hope na mapapanood nyo po ang channel natin na walang pag-i-skip ng ads. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. And, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please, nyo lang po subscribe and hit the bell button para alam nyo po at updated kayo sa ating mga latest videos. Yan lang po, no? Maraming pong again, salamat sa inyong lahat. And I hope na napanood nyo na po lahat ng readings natin today and yung yesterday. Panoorin nyo po yung first and second reading. Naiwanan na po, no? Nauna na po yung third reading of the day. Sabi ko nga po, sana bago nyo panoorin yung third reading of the day, napanood nyo na po yung first and second para po maganda yung pagkapanood nyo since sunod-sunod po. Okay? So, yan lang po at I hope na naging masaya kayo at na-appreciate nyo talaga na kahit nasaan ako, may kuryente man o wala dahil sa bagyo, still nandito po ako para magbigay sa inyo ng reading of the day dahil alam ko pong inaantay nyo at deserve nyo pong makapanood ulit ng another reading na totoo, 100% honest, and wala pong dagdag at bawas. Okay? So, God bless you everyone and have a wonderful time with your family. God bless you all. Have a happy heart. Bye!
Jesus. How sa'yo? Ito pa no. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigayan ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan. Bigay. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Naman yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunin. Ano po ito? Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Ganda tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Ito po. Salamat Tigisa po kayo sa Ampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Apo. Pangalaman po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Tayo ka ba nandyan? Po, hindi po. Dito po na nagtimpahan po. Ah! Sa music ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, Sige po, bye-bye bye po. God bless po. Ingat. Pagkakit po ni Papa Jesus. Thank you po, bye po. Meron pa eh. Yo, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Yun. Good. Tay, para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus sa inyo. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Kaya pagkain ato ko, ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan? O, nagkait. Kuya, size yan. Nasaan yung iba? Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Kalagala ko. Eh, paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Po. Oy, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Kaya mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Oo, dito ako natutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Rheumatism ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Matandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Si tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Nay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po.
Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. Ito ate. po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Ah, sige. Ingat po. God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda niyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino niyo po. binubusinahan niya eh. Ah, sige po, Sige na bye-bye po. Sige po, salamat po, bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus. Ang sa'yo. Ang kaya mo yan. Ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Ah, okay. Sige, bye-bye. Hello po. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Na lang. Baka maano siya. Ito po, oh, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, oh. Pera po. God bless po. Okay. Taga saan ka po? Sige, ingat ka po, ah. Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hirap na hirap. Bibigay po ako ng buso. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito pa kabila. Hindi mo siya lies pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh, Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano, pandagdag po. Dagdag po. Bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po, Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano ko. Paglaman, may dadalhin lahat. Ano kami yun, narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Thank you po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin.
sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na nais iparating ng ating lumikha. Salamat sa buhay mo at sa pagdating sa buhay